Hebrews chapter 2 verses 14 to 15. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang incorruptible. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay death is just a door to meet Jesus. Tayo po bilang mga tao, likas po sa atin yung matakot sa kamatayan. Siyempre, sino ba namang hindi matatakot na pag wala kang kasiguraduhan sa kung saan ka mapupunta after death o pagkatapos ng kamatayan, dahil yun po ay sobrang mysterious, hindi na walang kahit siyensya, hindi malalaman kung saan ka mapupunta after mong mamatay. Kaya hindi po natin alam yung eksaktong mangyayari pagkatapos, pati iniisip din po natin na ito po ay magiging katapusan na ng lahat, wala na magiging tawag dito kasunod. Kaya po yun po yung nagkukos sa atin na matakot sa kamatayan. Pero ang kamatayan po ay hindi na nakakatakot, especially po sa ating mga mananampalataya. Kaya sa halip po, ito po ay nagiging isang oportunidad na makita at makapiling ang ating Panginoong Kristo ng harap-harapan. Sino ba namang ayaw nun, yung ating Panginoong Diyos na sinasamba natin almost all of our lives or half of our lives, or kahit sa mga elderly, no, na mula pagkabata ay nananampalataya na. Siyempre, kahit sino magiging excited na makita ang ating Panginoon Diyos ng harap-harapan. Kaya para po tayong uuwi sa ating mga tahanan na alam niyo yung ganong nostalgic na feeling, pati yung sasalubungin ka ng ating Panginoon Diyos mismo, hindi yung yung parang basta ganun yung feeling, yung parang nostalgic feeling na uuwi ka sa bahay, then ilang linggo, ilang buwan mo nang di nakita yung nanay mo, yung tatay mo, tapos ihahag ka nila, i-welcome ka nila, magsa-celebrate sila sa pagdating mo, and ganun na ganun po o masigit pa ang feeling kapag nakasama natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya ang death po is just a door to meet Jesus. Kaya hindi na po nakakatakot ang kamatayan. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuroan ni Pastor Russell Ocampo ay death is not the end, but the beginning. Sa paningin po ng mundo, yung kamatayan daw po ay katapusan na ng lahat. Inisip nila na after death, wala na. Especially yung mga atheists, no? Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga agnostics. Ganun yung mindset nila. Kaya pag namatay sila, inisip nila na katapusan na ng kanilang pag-asa, katapusan na ng kanilang kasaysayan, katapusan na ng kanilang kasaysayan at ng kanilang relasyon, pati ng kanilang buhay. Pero yung tinuturo po ng Bible ay kabuuang tawag dito, vice versa po nun, o kabaliktaran po noon. Yung kamatayan daw po kapag ang ating kasama natin ang ating Panginoong Kristo na kay Jesus Christ tayo, ay simula pa lang ng totoong buhay o ng eternal life. Buhay na walang hanggan, buhay na puno ng kapayapaan, buhay na puno ng kasiyahan, at wala ng sakit at luha. Yung ating buhay po dito sa lupa ay pansamantala lamang. Parang introduction ng isang novel o novela. Kapag nakasama na po natin ang ating Panginoon Diyos, doon na po natin matatamasa ang totoong buhay, ang tunay na kwento natin. Kaya kapag yung death ay nafe-feel na natin, huwag po tayo matakot, kasi isipin po natin na dito po nagsisimula yung pagtatapos po ng ating kamatayan. Kapag tayo po ay nasa piling ng ating Panginoon Diyos, syempre doon na natin mas matatamasa yung tunay na buhay. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuroan ni Pastor Russell Ocampo ay death has been defeated by the life of Christ. Ang pagkabuhay daw po ng ating Panginoong Kristo mula sa mga patay ay nagwagi laban sa kamatayan, o yung pagkabuhay niya mula sa kamatayan rather ay nagwagi po o nagkaroon ng victorious laban sa kamatayan. Ibig sabihin po, wala nang kapangyarihan yung kamatayan sa mga nasa ating Panginoon Kristo na, sa mga nananampalataya ng totoo sa ating Panginoon Kristo.
Though, oo, mamamatay pa rin yung ating physical body, pero hindi po yun yung ah, eternal, yung death na talaga yung yun na talaga yung magiging kamatayan natin. Dahil kapag kasama po natin o kapag nananampalataya po tayo sa ating Panginoong Kristo, ang ating kaluluwa o yung spiritual lives natin ay nabubuhay muli. Dahil nga po patay tayo sa kasalanan, hindi patay na physically but spiritually. Pero dahil mananampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo, ang ating kaluluwa ay muling binuhay sa pamagitan niya. Kaya yung death po na mararanasan natin ngayon as a human being is just physical death. Pero dahil nananampalataya po tayo, hindi na po yun yung ibig sabihin ng kamatayan ng ating kaluluwa. Sa halip, bubuhayin po tayo muli sa araw po ng muling pagkabuhay, at makakasama po natin ang ating Panginoong Kristo magpakailan pa man. Kaya kung dati po ay kamatayan ay parang higanting halimaw na kinakatukutan po natin lahat, para itong tawag dito, yung alam yung kapag mamamatay ka na, pag on the verge of death ka na, yung feeling na hopelessness and yung takot, iba yung takot kapag naranasan mo na malapit ka na mamatay. And syempre naranasan ko na yun dahil I am once nasagasaan ng motor sa kalsada, and that is my elementary days, and feeling ko mawawala na ako sa mundong ibabaw, but glory to God, binigyan niya pa ako ng second chance para magbuhay. And ayun, feeling ko yung second chance na yun ay para bumalik sa kanya at manumbalik sa kanya. At ngayon, binibigay ko lahat ng aking buhay, lahat ng aking lakas na natitira dito sa mundong ibabaw para sa kapurihan niya, sa ating Panginoong Kristo. At I thank God for the second life that He gave me. Kaya pagkatapos kong mananampalataya at pagkatapos kong mas makilala ang ating Panginoon Diyos, yung parang higanting halimaw na kamatayan o yung takot na dulot ng kamatayan ay wala na, hindi na nagiging katakot-takot para sa akin. Ngayon po, yun po ay alam ko sa sarili kong tinalo na ng ating Panginoong Kristo. Aware ako dahil yan yung nabasa ko sa kanyang kasulatan o sa Holy Bible, sa ating manual. Yun yung sinabi sa salita nating Panginoon Diyos. Kaya ngayon po, hindi na ako natatakot na mamatay, dahil ayoko pang mamatay guys, kasi marami pa akong kailangang i-achieve. So ayun. Pero ayun, dahil nananampalataya na ako sa ating Panginoon Kristo, kung kukunin niya man yung pinahiram niyang buhay sa akin, okay lang. Dahil in the end of the day, alam ko sa sarili ko, alam ko na makakasama ko siya at makakapiling ko siya. At wala na akong may i-add. Gusto ko lamang paalala na walang ultimate na kapangyarihan yung death, dahil ang death ay tinalo na ng ating Panginoon Kristo nung siya ay namatay at muling nabuhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi na po yung death yung dapat maging takot natin, kasi ang buhay po ng ating Panginoon Kristo yung naging tagumpay, yung naging victorious laban sa kamatayan. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.